Nagsisimula ang ating kwento sa loob ng isipan ng isang lalaking nakasakay sa kabayo at may kasabay na escort. Ang laman lang ng utak niya ay, gusto ko nang mabuhay ng para lang sa sarili ko simula ngayon. Ayoko nang pumasok sa kahit anong klaseng school, mapa-college, high school, university o academy. Matagal na niyang pangako yun sa sarili niya, dati pa. Habang sila'y malapit na sa kanilang pupuntahan, tinuro ng kanyang escort ang lugar at makikita natin ang the best na Magic Academy ng kanilang empire, ang Einrogard. Sabi ng escort niya ay masaya siya dahil akala niya dati magiging isang useless na knight lang siya. Pero laking saya niya ngayon na hinahatid na niya ang ating bida sa Einrogard kung saan siya mag-aaral. Parang kailan lang isa lang siyang little boy. Kids, they grow up so fast. In the end, hindi rin naiwasan ng ating bida na di makaiwas sa mga schools. Flashback muna tayo sa dati niyang college, sa araw mismo na kakagraduate lang niya. Masaya ang kaibigan niya para sa kanya dahil daw malaya na siya sa mga profesor niya na tinrato siya na parang alipin. Naubuso siya during his grad school life, kinakain lahat ng oras niya, pati weekends niya, and puro rin siya overtime sa opisina. Tapos puro lang gimbap kinakain nila. Nasabihan pa nga siyang magaling sa ginagawa niya at bagay raw sa kanya yun. Ba't di raw niya try ulitin? No thanks, sabi niya. Kita mo yung truck? Oh no! Yari, alam na. Sabi niya sa sarili niya, ginawa niya ang best niya at sinubukan niyang intindihin ang ibang mga tao sa buhay niya. Pero ngayon ayaw na niyang lumapit pa sa kahit ano pang bagay na related sa schools. Oras na para mabuhay for his own. Tapos eto na nga. Nasiraan ng preno ang truck na mabilis tumakbo. Sinigawan niya ang ating bida na tumabi pero huli na ang lahat. And bang! Classic intro ng Isekai. Sayang naman, naging isang walang kwentang piraso ng papel na lang ang kanyang diploma. Pero na-reincarnate siya kasama ang lahat ng memories niya and ang strong feelings niya sa mga schools bilang isang anak sa mayaman na family of nobles. Siya na ngayon si Lee Han Wardenas, ang pangatlong anak ng Wardenas family. At etong malupit, pinanganak siya sa leading mage family ng empire. O diba? Mayaman na, makapangyarihan pa. Pogi pa! Iniisip niya na reward to sa kanya ng kapalaran dahil sa paghihirap na dinanas niya sa grad school. Easy life na lang siya ngayon at dun siya nagkakamali ng iniisip. Una sa lahat, sa first rule pa lang ng family, panganay na anak lang ang nag-iisang magmamana ng lahat ng kayamanan at ang ibang kids wala. Kaya kailangan nilang gumawa ng sariling paraan para mag-survive at masecure ang future nila. At buti na lang pinayagan naman silang aralin ang kahit anong gusto nila matutunan. At swordsmanship ang unang inaral ni Lee. Di makapaniwala si Arlalong, ang kanyang knight, na swordsmanship ang pinaturo sa kanya ni Lee. Balak mo bang maging swordsman balang araw? Tanong ni Arlalong. Sabi ni Lee hindi raw ganun ang plano niya. Nagpaturo lang siya ng espada kasi baka maging useful sa kanya ang skill someday. Pero balak pa rin talaga niyang maging isang mage dahil mukhang iyon daw ang pinaka-safe route na pwede niyang tahakin na goal. Na-impress naman tong si Arlalong sa maturity na ipinakita ni Lee dahil daw karamihan daw ng mga anak ng nobles ay masyadong ambisyoso sa mga pangarap at mga pinipiling karir. Pero iba si Lee at mature na agad mag-isip kahit bata pa lang. Di naman magawang sabihin ni Lee na nakagraduate na kasi siya sa past life niya kaya siya naging practical na mag-isip. Merong 3 grupo sa kanilang society na anytime pwedeng umakyat ng ranks at maging malalakas na mages. Ang Knights, Adventurer Guild, at Imperial Family. At bilang Empire's best Magic Academy, ang Einrogard ang perfect school na mag-groom sa kanila. Sabi ni Lee sa sarili niya, titiisin lang niya ang ilang taon na magsistay siya dito. Kahit na ang patriarch mismo ang nag-compliment sa kanya at nagsabing, I expect great things from you. Bago mag-separate ways ang dalawa, nagpasalamat muna sa lahat si Lee kay Arlalong. Kahit daw na sinubukan niyang pigilan dati si Lee mag-aral ng magic nung bata pa siya dahil nga daw delikado ito. Bawal na daw lumagpas sa pwesto nila ang mga servants at mga kabayo. Kaso ano ito? Special treatment. Dumating na ang mga kalesa ng daughter ng duke at kalesa ng prince. Napansin ni Lee na ang konti lang naman nilang mga nobles sa kalesa na papasok. Pero ba't sobrang daming guards? Lahat ng to para lang sa ilang nobles? OA. Ang Einrogard dapat kanya-kanya lang mga students sa pagpasok. Tapos meron siyang kasabay na papasok na isa ring Nobel na parang sobrang kinakabahan. Sabi ng Nobel, di raw siya makatulog dahil di niya kayang mabuhay ng walang mga servants niya. Kamay at paa raw niya ang servants niya kaya ngayong mag-isa na lang siya para raw siyang naputulan. At bakit daw may mga alipin din na pinapayagang makapag-aral sa loob para lang masabi na gusto ng school na equal ang lahat? Irereklamo daw niya ito sa taas.
Sabi naman ni Lee, sige go, galingan mo. Pero curious talaga siya kung anong mangyayari sa kanya pag ginawa niya yun. And boom, ayun na nga, bigla na lang may lumitaw na mage na parang tinira siya ng isang spell. Ginawa siya nitong isirang plaka na paulit-ulit sinasabi sa sarili niya na maghuhulos dili ako. Nagulat si Lee. Ang na-realize niya na talagang gumagamit sila ng spell sa mismong mga nobles dito. Napatanong siya kung fake news lang kaya ang sinabi na may mga halimaw mismo sa academy at pag may namamatay na estudyante nililibing nila sa bundok sa likod ng school. Tapos merong boses na biglang nagsalita. Sabi raw ng mga tao na illusion lang ang lahat sa Einrogard. Mga bobo, sabi ng boses habang bumubukas ang malaking pintuan ng school. Ramdam ni Lee at ng lahat ng nandun ang immense pressure na kapangyarihan at hindi sila makasalita o makagalaw. Ito na ba ang headmaster nila? Tanong ni Lee sa sarili. Nagsalita ulit ang boses at sabi niya na alam naman daw nilang lahat na dapat pumasok sila ng walang dalang kahit ano. Pero okay lang daw kahit na hindi nila sundin yung rule. Kasi siya mismo ang magtatapon ng mga bitbit nila. Kaya yun, pati yung kalesa at saka mga kabayo pinatalsik niya. Kasama mga damit pati mga servants na nakasakay dun. Tinawag silang tanga nung boses, pati pa raw sila pumapasok. Kaya pumasok na sila at ito pala ang itsura ng nagsasalita. Mukhang isang bungo na gawa sa magic projection at kulay green. Nagsara ang pinto at ito na ang unang araw nilang lahat sa Einrogard. Habang naglalakad papasok ang mga estudyante, merong nakakilala sa ating bida. Ikaw si Lihan, diba? Galing sa Wardenas family? Ikaw yun, diba? Ako si Yoner Maykin. Galing daw siya sa Mayking family, isa ring mage family tulad ng Wardenas. Nice to meet you, Yoner, sabi ni Lee. Ano meron? Gusto raw siyang makita ng prince kaya siya pinatawag. Sa isip ni Lee, Ng prince? Ano kayang meron? At masayang kumakaway sa kanya ang blondie na naka-green. Well, sabi nga, ang Einrogard is a place for talent and socializing. At matindi na agad ang nangyayaring mga networking sa loob ng school first day pa lang. Siguro naman open-minded silang lahat. Musta naman dyan mga upline? Sa isip-isip ni Lee, bakit pa tinatawag siyang prince? Hindi ba mahigit 100 ang dami ng anak ng emperor? Kung hindi naman siya ang firstborn ng emperor, edi magkatulad lang din silang dalawa ng sitwasyon. Pero actually, mas malala pa nga sitwasyon ng prince kasi sila ni suporta sa career choice nila wala ring binigay. At bukod pa doon, sayang rin ang pagiging royal niya dahil hinalo lang rin naman siya sa ibang mga ordinaryong nobles. Niyaya siya ni Yoner Maykin na sumama sa kanila. Nakita naman ni Lee na pinagtatawanan ng ibang students ang prince na hindi naman daw kilala or special. Pero sige, pinatulan na lang niya. At least magkaka-friend siya kesa naman kaaway. Sobrang saya naman ni Yoner nung pumayag si Lee. Kanina pa raw kasi siya nire-reject ng iba. And nagulat si Lee sa narinig niya. Namuti pa nga yung mga mata niya. Mukhang nagkamali siya ng grupo na kinaibigan. Ang ating blondie na naka-green ay si Gainando, ang pang 97th na prince ng emperor. Maraming nagsasabi na ang totoo ay pang 101st prince siya, pero pinipilit niya na pang 97th talaga siya. Mukhang talagang ayaw niya mabilang na lagpas sa pang 100 kahit anong mangyari. Nakikinig ka ba, Lihan? Sabi ni Gainando. Kanina pa pala siya nagsasalita, lalim kasi lagi nang iniisip ng ating bide. Ay sorry, ano uli sabi mo? Sagot ni Lee. Galing no, sinagot ng tanong yung tanong. Inis yung prince dun sa nag-reject sa kanya. Grabe siya Ang immature naman nito, isip ni Lee sa sarili. Sinabi na lang ni Lee na baka di lang niya alam kung gaano siya ka-noble. Ano ba ang sabihin ng noble? Tanong ng prince. Sa isip ni Lee, ay di lang pala immature to. Immature na, ob-ob pa. Sabi niya, noble, ibig sabihin high status ka, tsaka importante. Kinilig naman itong si Gainando at sabi niya bagay raw sa kanya yung sinabi niya. Nakita niyang yung nag-reject sa kanya kanina ay kausap na ni Ardenheart ngayon. Insulto raw yun sa kanya. Ito si Ardenheart, ang 44th princess ng imperial family. Sa isip ni Lee, tama lang naman na yung princess ang puntahan ng mga tao kasi ang elegante niyang tingnan at mag-behave. Di tulad na itong isa. Sabi ni Gainando, awayin daw mamaya ni Lee yung nag-reject sa kanya. Sabi naman ni Lee, ang noble hindi dapat nang bubuli. Nagdahilan pa si Gainando na di naman daw pang bubuli yung sasabihan lang. Di nga ginagawa ng nobles yun, isipin mo mabuti, sabi naman ni Lee sa kanya. Ano dapat kong gawin? Tanong niya. Sagot ni Lee, patawarin mo lang. Pero pag ayaw mong ganun, edi hamulin mo ng isang duel. Na-shock si Gainando sa narinig niya. Sabi niya, di ko na kailangan paabutin pa dun. Isa akong noble kaya papatawarin ko na lang. Good boy, sabi ni Lee. Napatingin naman si Yoner sa kanila. Wow, amazing, sabi ni Yoner. Kahit daw kasi kamag-anak niya mismo si Gainando, di raw niya matiis ang katigasan ng ulo nito. Tinanong ni Lee si Yoner kung ano bang reason ba't kailangan niyang bantayan si Gainando.
Pero di na nakasagot si Yoner dahil lumabas na naman si The Mask at tinawag silang mga Ironheads. Sumigaw ang isang estudyante at sinabing siya raw yung leech na nakita nila kanina sa labas ng school. Mukhang nagalit si The Mask. Para daw kasi ma-overcome ng isang great mage ang kamatayan, kailangan muna nitong maging isang undead. Apparently, ang principal ng school ay isa palang leech. Meron akong tanong, sabi ng leech. Tingin nyo, bakit ko kayo tinatawag na Ironheads? Sumagot si Ardenheart. Dahil daw bakal ang simbolo ng mga freshmen. May tama ka! 10 points for Gryffindor! Oh, may point system pala sa mga dormitories namin? Tanong ni Ardenheart. Sabi naman ni Leech, syempre naman, wala! Dapat daw ang isang mage marunong kumilatis ng isang kasinungalingan. Iron o bakal, ito ang simbolo ng freshmen. Dahil nga ang bakal pwedeng gamitin sa maraming iba't ibang bagay at iba't ibang paraan. Ang quality ng steel depende sa kung paano tinitreat at malleable pa ito. Bagay daw ito sa kanilang lahat. Tapos yung isa sa kanila na pa, oh, ganun pala yun. Joke lang uli. Tinawanan siya ni The Mask kasi may naniwala na naman. Ang totoo, baka lang ulo nila kasi wala raw laman mga utak nila. Nakaramdam na naman ang mga students ng immense pressure. Wala raw sa kanilang makapagtaas ng boses at kumontra sa trash talk ng Leech. Mahirap daw talagang kumilos at gumalaw pag surrounded sila ng ganitong level ng magic power density. Tapos biglang nagagalaw na ni Lee ang kanang braso niya. Iniisip niya kung inadjust ba ng principal nila yung intensity o nasanay lang yung katawan niya sa magic power na inilalabas ng principal. Habang nagsasalita pa ang principal, napansin niyang may isang estudyante na somehow nakakagalaw na sa loob ng kanyang magic density. Mukhang hindi normal yun Kaya pinapasok na niya ang mga estudyante sa pinto sa kaliwa. Pagpasok nila, ang daming masasarap na pagkain ang nakahanda sa isang malaki at maganda at makinang na dining hall. Alright, wow, sabi nung isa. Sana hindi to joke lang. May cheese, bread and butter, buttered chicken na braised in wine, masarap na bechamel, at oriental fish. Kakain na Then, poof! It became Coco Crunch! No way! Naglaho ang pagkain nila. Ha 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 ha. Tinawanan naman sila ng principal. Ang tatanga raw nila. Kailan na raw ba sila magpipay attention? Sa isip-isip ni Lee, rumor has it na pag naging leech raw ang isang tao, merong bagay na nawawala sa kanya. Pero mukhang yung principal nila, maraming bagay ang nawala sa kanya nang naging leech siya. Sabi ng principal, ang academy nila ay ang birthplace ng mga mages at ang pinaka-driving force para maayos ang pagpapalaki sa kanila dito ay ang pagiging sabik. Kaya lumuwa siya ng maraming uniforms para sa kanila at pati na rin pagkain, pangbaon. Sabi ng prince, sumusobra na raw siya. Lumapit sa kanya ang leech at sinabi na yun daw ang gusto niyang makuhang reaksyon sa kanila. Pag di raw nila trip ang pagkain, edi matuto sila ng magic at sila na mismo gumawa ng sarili nilang pagkain. Pag marumi na mga damit nila at saka yung mga wands nila, edi gumamit sila ng magic. Ayun daw ang rule ng kanilang academy. Sinabi na nga ng principal na kapag may kailangan sila sa loob ng academy, kailangan matuto silang gumamit ng sarili nilang magic para ma-obtain ang mga ito. Tas may isang smarty pants na nagsabi pwede naman siguro tumawag sa labas para umorder ng mga bagay-bagay na kailangan. Bawal daw yun sabi ng leech at bawal din silang mga first years na lumabas ng school grounds. And bawal rin silang humingi ng mga bagay sa mga seniors nila. Yun lang, bye-bye. Good luck mga Ironheads, sabi sa kanila ng leech bago ito biglang naglaho. Sabi ni Lee, mukhang pati rin pala dito sa bago niyang mundo, may sira pa rin sa ulo ang mga professors nila. Ganon na ganon rin daw ang mga mata ng lab prof nila sa dati niyang school. Narinig mo ba yun, Lihan? Tanong sa kanya ni Gainando. Ang lalim na naman po ng isip ng ating bida. Grabe naman yung principal natin makapagmaltrato sa atin, sabi ni Gainando. Pero di pa rin siya naririnig ni Lee. Di raw nila kakayaning mabuhay sa low quality na food and clothes. Ika naman ni Lee, pero mukhang mas okay pa rin nga yung principal nila ngayon since nagpo-provide naman ng school ng libreng pagkain, kwarto at uniforms. What? Sagot ni Gainando. Sa isip ni Lee, in-explain niya na puro raw magic research ang inaatupag ng mga magic family nobles sa mundo nila at wala silang ka-social life. Kaya uso ang misinformation sa kanila regarding sa isa't isa. And wala rin sa kanila doon ang maayos na nakakakilala sa Wardenas family. Meanwhile si Gainando, puro reklamo pa rin tungkol sa damit at pagkain. Kahit daw katulong nila sa bahay, di ganon ka low quality ang damit at pagkain. Paano naman nagawang sabihin ni Lee na okay na yun? Bisita ka naman sa amin minsan, sabi ni Gainando. Sabi naman ni Lee, okay.
Ang Einrogard ay tumatanggap ng mga estudyante base lamang sa magic talents at potensyal. Di importante sa kanila ang status. Pero para na lang iwas gulo at away, dinidivide ng academy ang kanilang dormitory sa 4 base sa status. The Vainglorious Blue Dragon's Tower. Dito ang mga nobles na may dragon's blood. Dito belong ang royal family, pati mga high-ranking noble families tulad ng Wardenas. The Eternally Burning Phoenix Tower. Dito naman ang mga mages na nag-alay ng kanilang lahat sa Divine Flame. Dito ang mga solemn groups tulad ng mga religious orders. The Lightning Biting White Tiger's Tower. Ang pwede lang dito, yung mga mahilig mga gat. Ang mga families of knights naman ang belong dito. So, naka-dual paths ang mga taga dito. Mage na, knight pa. Last and also the least, the Omniscient Black Turtle's Tower. Dito naman ang mga taong may pinakamaraming pasensya. Sari-sari mga tao dito. Nandito lahat ng peasants, servants, slaves, clowns, mga homeless, merchants at pati na rin mga low-rank nobles. At syempre, etong dorm na ito ang pinakaapi at mababa ang tingin. Dahil nga sa social status, di nga naman maiwasan ng ganitong klaseng mga tao. Yung mga tipong, alam mo na yun, kairita no? Sarap ipadala sa ibang mundo Pero syempre, merong ilang mga nobles na hindi mababa ang tingin sa kanila. Tulad ng ating bida na ang tingin pa nga sa kanila ay potential business partners. Kaya gusto niyang kaibiganin ang mga tao sa dorm na ito. Iniisip ni Lee na real life experience ang pinaka-effective na paraan para gumaling sa business. At business naman ang pinaka-effective na paraan para kumita ng maraming pera. May isang rude na estudyante na nagreklamo. Sabi niya, kailangan daw ba talagang tanggapin ng academy itong mga walang class? Ito sila, ang mga mayayabang na freshman nobles ng academy. Narinig ito ni Lee at sa isip niya, kapal ng mukha niyo, ba't niyo inaaway mga future business partners ko? Kayo ang tunay na walang class. Sabi ni Lee, kinalimutan niyo na ba agad na pagpasok pa lang natin sa academy, iniwan natin lahat ng meron tayo sa labas. Anong inaasta nyo dyan? Pantay-pantay lang naman tayo dito. Boom! Panis! Napahiya ang mga mayayabang sa harap ng ibang students. Ang galing daw talaga ni Lee, sabi ng ibang students. As expected sa isang noble na galing sa Wardenas family. Sa isip ni Lee, ayos, mabango na pangalan ko ngayong moments. Oras na para kausapin ang aking future partners. Pero paglapit niya, natakot sila sa kanya. Ang chismis tungkol sa Wardenas family ay Delix daw makipag-usap sa kanila at isang dragon ang kanilang patriarch. Galing daw sa isang ancient spirit ang kanilang bloodline. Nagtataka si Lee, bakit naman daw ganun reaction nila sa kanya? Nakakatakot ba ako tingnan, Yoner? Tanong ni Lee. Sabi ni Yoner, Ha? Di naman. Mukha kang dignified Parang noble. Ngayon, malalaman pa lang ni Lee kung gaano ka-infamous ang pamilya niya. Bigla namang nagpakita tong si Gainando. Sabi, grabe kayo, ba't kayo nangiiwan ng isang prince? Ay, sorry. Sabi ni Yoner. Binalikan ni Lee yung usapan nila kanina ni Yoner na naputol dahil sa pagdating ng Lich. Sabi ni Yoner, ang dahilan daw kung bakit niya natitiis ang katigasan ng ulo ng prince ay dahil sa kanyang nanay. Once upon a time, sa isang royal banquet, may batang babaeng Yoner na napakakulit. At sa sobrang kulit niya, natapunan niya ng wine yung mamahaling damit ng Royal Empress. Paktay, sabi niya sa sarili niya. Yari siya at tapos na ang pagiging noble ng Macon family. Pero mabait pala ang Empress and sinabi sa kanya na okay lang yun at wag na siyang umiyak. Normal lang naman ang nagkakamali. Ang bait ng Empress, pero ang mas importante pa doon ay super yaman niya. At binibigyan pa niya si Yoner ng napakalaking allowance kapalit lang ng pagiging kaibigan ni Gainando. Di makapaniwala si Lee sa kwento niya at ang ating business-minded na bida naisip niya na kung ganun, kailangan niya ring maging kaibigan ni Gainando. Haha, galing! Ganun dapat tayo, open-minded. Naelib sila nung naglalakad na sila sa field dahil sa loob mismo ng academy nila may sarili silang lake, gubat, lahat. Iniisip ni Lee, kayang-kaya naman pala talaga maging independent dito basta resourceful ka. Tama ang principal nila. Ngayon, naghahanapan ang mga estudyanteng nobles kung nasan ang daan papasok sa kanilang dorm. Pero napatigil ang mga estudyante bigla at mukhang gulat na gulat si Lee sa nakita nila. Ano ito? Abangan sa susunod na video. Joke lang! Check mo, kalahati pa lang tayo. Di ko naman kayo bibitinin ng ganun. Nakita nila ang dorm ng Blue Dragon Tower. Grabe! Ang
Ang liit! What's this pathetic thing? Sabi nung isang sosyal. Sabi ng prince, mas malaki pa yung lugar ng mga katulong nila dito. Napatanong rin si Lee, paano kaya sila ma-accommodate lahat ng building na yon? Sabi ni Gainando, kada minuto na lang, lagi na lang siyang nadidisappoint lalo sa academy. Pagtungtong ng paa ni Lee sa loob, bigla siyang lumutang sa kawalan at na-teleport. Nawala rin sa tabi niya ang mga kasama niya. Anong nangyayari? Tas may nagsalita, "Welcome, young mage. Saan mo gusto pumunta?" Sa isip ni Lee, ay, ganun pala yun. Isa pala itong Magic Tower. Sagot ni Lee, saan po ba ako pwedeng pumunta? Galing talaga ng bida natin. Ba't ba ang hilig na tong sumagot ng tanong gamit rin ng isang tanong? Oh, bilis mong makapika pa, sagot sa kanya nung boses. Dalawa lang daw ang pwede niyang mapuntahan sa ngayon. Ang sarili niyang kwarto at ang common room nilang mga freshmen. Tinanong ni Lee ang boses, ibig sabihin ba nun pwede ako makapunta sa ibang mga lugar mamaya? Sabi ng boses, yes daw. Pwede siya makapunta sa iba pang mga lugar basta ba alam niya ang mga pangalan ng mga lugar na to. And bukod pa doon, may ilang mga lugar din na nagre-require sa kanya ng ibang certain things na dapat alam na niya bago niya magawang mapuntahan. Pero hindi muna sa ngayon dahil pinagbabawalan pa ito ng headmaster. Sa isip ni Lee, arte naman. Sabi ni Lee sa kwarto raw muna niya siya pupunta. Dinala niya si Lee sa kanyang kwarto at sinabing, welcome young mage. May nakitang libro si Lee sa kanyang kwarto na about Ain Rogard. Ito lang ang nag-iisang mandatory na subject nila sa academy. And yung iba puro electives na. Parang Jose Rizal lang, no? Mandatory yun, di ba? At pwede ka nang mamili ng mga subjects na gusto mo matapos mo silang attendan lahat ng isang buwan. Dito natin sa libro makikita na ang pangalan ng kanilang headmaster ay si Osu Gonadaltes. Sa isip ni Lee, sabi niya, mukhang di naman pala kasing stricto itong school na to kumpara sa dati niyang grad school. Mabuti naman. At kontento rin siya sa nakuha niyang kwarto. Pero ang ibang students natin, wala silang nagustuhan ni isang bagay tungkol sa kwarto nila. Arte Naiintindihan daw ng ating bida ang rules ng academy ng mabuti. Excited na rin siya malaman kung ano-anong mga classes ang available para sa kanila. Nagkita sa common room si Lee at si Yoner. Gusto ko matuto ng alchemy, sabi ni Yoner. Napapaisip raw si Yoner recently tungkol dito. Pangarap raw niya na makapagbukas ng sarili niyang workshop sa Imperial Palace at mag-supply doon ng iba't ibang produkto. Ayos daw yung idea niya, sabi ng business-minded nating bida. Gusto mo bang magkasama natin to gawin? Tanong ni Yoner. Sabi ni Lee, mahirap daw magpatakbo ng alchemy business, sabi ni Edward Elric Pag-iisipan ko muna. Pero totoong mahirap naman talaga pasukin ang alchemy business sa Empire dahil sobrang madumi maglaro ang mga negosyante dito. Mahigpit kasi ang labanan sa market share kaya puro sila nagsisiraan. Mahilig mag-monopolize ng potions, mga ingredients tulad ng sibuyas tsaka bell pepper. Sabi ni Lee, mas okay sana mag-business yung medyo mas stable naman. Tinanong ni Yoner si Lee kung saang subjects ba siya interesado. Ako? Sabi ni Lee. Oh guys hindi kung interesado ka ba sa akin? Kayo talaga, first day pa lang sa academy, date agad gusto nyo Iniisip ni Lee na ang strategy niya ay kunin ang mga subjects na kakunti lang ang competition at madali lang makakuha ng good grades. Ang top goal ni Lee ay maging isang civil servant kung saan magiging isang manager siya sa loob ng Imperial Palace. Di na importante mag-aral talaga, basta kailangan lang easy grades and magandang resume. Realistic lang at practical, diba? Kaso hindi niya magawang sabihin yon kay Yoner na sobrang passionate pang tingnan sa pag-aaral. Baka kasi ma-discourage. Habang nahihirapan si Lee sa pagsagot sa tanong ni Yoner, biglang dumating si Gainando na natataranta. Mukhang meron daw pumasok na magnanakaw sa kwarto niya, sabi niya. Wala raw kasing kalaman-lamang gamit. Napatulala na lang yung dalawa sa sinabi niya. Nanakawan nga ako, sabi ko. Ba't kanyang reaction niyo? Sabi ni Gainando. The next day, Magic Basics pa lang muna ang isa sa mga unang lessons sa mandatory class nila. Mukhang iba-iba rin ang schedule ng mga classes nila depende sa kung saang dormitory kagaling. Pero wait lang, bakit lahat ng mga kaklase ni Lee parang zombie? Sabi ni Yoner, nagugutom na raw silang lahat at nahihirapan silang makatulog dahil ang pangit daw ng mga kama nila. Tinanong ni Lee, ganun ba talaga kalala? Paano ba naman kasi sa previous life ni Lee, dun sa pinagtrabahuan niya bilang grad student, ni coffee breaks nga wala sila. Dire-diretso trabaho nila. Tas granola bar lang ang meal nila for the whole day. Sabi ng kaibigan niyang si Sunbay, masarap naman daw yung kakainin nila pagkatapos ng buong shift. Sabi ni Lee, pag iyon na ramen lang yari ka sa akin. At ayun na nga, cup noodles na may kasamang kimbap on the side. Mas okay pa nga daw ang meron sa academy niya ngayon.
Papasok na sa isang classroom ang ating mga classmates ngayon. Pagpasok nila, may nakita sila at ikinagulat nila ito ng matindi. May nakita pala silang isang troll. Dito kasi sa mundo nila, notorious ang mga troll sa pagiging mababangis at malulupit na mga halimaw. Kaso ang troll na ito ay malinis tingnan at maayos manamit. Pinapasok na sila ng troll sa loob ng classroom. Siya pala ang kanilang guro sa klase na yon. Siya si Garcia Kim, isang half-troll. Mukha raw silang takot sa kanya pero di raw dapat sila kabahan dahil di raw siya kumakain ng tao. Sabay may pagdila sa labi. Maliban na lang daw kapag gutom na talaga siya. Di maipinta ang reaksyon ng mga estudyante sa sinabi ni Miss Garcia Kim. Sabi ng guro, mukhang di na lang daw dapat siya nag-joke ng ganun. Anyway, start na ng class. Karamihan daw sa mga magic na matututunan nila, di pa raw nila magagamit agad hanggang sa maging adults na sila. Ang purpose ng klase nila ay para mahanap ng mga students kung anong klaseng magic ba ang bagay para sa kanila. May risks at dangers ang buhay mage, kaya andito siya para i-guide sila. Gumaan ang loob ng tatlo. Buti naman daw hindi lahat ng guru sa academy ay tulad ng Lich. Ano nga ba ang magic? Tanong ng guro. Sumagot si Ardenheart. A mage is someone who changes the world by their will. Tama, sabi ni Teacher Kim. Dagdag niya na ito ang process ng paghiram ng magic and mana power na galing sa mga sinaunang beings ng kapangyarihan na kayang baguhin ang mundo. Dapat ang isang mage ay aware sa magic na pumapaligid sa kanila, marunong mag-gather ng power nito at mag-combine ng energies para makagawa ng mga resulta. Minsan, need ng magic ang incantations o choreo or minsan dapat may agents. Pero ang pinaka-importante ay ang willpower. Ngayon oras na para sa practical demo. First time ng ating bida na sumubok gumamit ng wand at gumawa ng magic. Ano to? Nagkailaw na agad yung wand niya? Turo ng guro, first step ay mag-imagine kayo ng isang ilaw at i-maintain nyo ito. Mukhang nagagawa naman ni Yoner pero sa isip-isip niya ang hirap daw nito. Need niya mag-hyper-focus kundi magkakamali siya. Tulad sa kung gaano kahirap sumakay ng wild horse na mahirap i-control. Step 2, sabi ng guro, ay sumigaw ng incantation o ilaw. Dinemo ito ni Miss Kim at gumawa siya ng sobrang liwanag na magic. Mas maikling incantation, mas maganda, turo niya, para di ka madaling ma-distract. Mukhang nagigets na ni Lee kung paano ito gawin, kaya sinubukan na niya. Tas nakagawa siya ng isang malaking spark at nasaktan niya ang sarili niya. Ganon din ang nangyari kay Ardenheart at kay Yoner. Yung kay Gainando naman, nagwala pa ng kusa yung magic na ginawa niya. Pero pinakalma ito ni Miss Kim at ginawang angel wings. Ganon daw ang mangyayari sa magic kapag hindi ito na-control ng mabuti. Kulang pa sila sa control kaya mag-practice lang sila na mag-practice. Hanggat may natitira pa silang mana, just keep on practicing. Trabaho naman ng isang guro na bantayan sila para walang mapahamak. Makalipas ang ilang sandali, ang ilan sa mga classmates natin gumive up na. Sa isip ni Miss Kim, ang Illuminate Magic ang pinaka-basic sa lahat. Pero para sa first-timers, usually isang buwan ang inaabot bago ito matutunan ng maayos. Pero di alam ng mga students yon. Pinauulit lang sila na pinauulit ni Miss Kim. Pero habang tumatagal, parami ng parami ang mga students na sumusuko. Hanggang sa naiwan na lang si Lee na nag-iisang nakatayo. Nagtataka si Miss Kim kung paano kinakayanan ng estudyanteng ito na mag-try ng pang-7 beses. Madalas ang new student na maraming magic power hanggang pang-5 beses lang ang tinatagal. Ang magic power. Ang iba sa mga Eastern tribes nila tawag dito energy. Tawag naman ng mga pakul na mga scholars dito ay aether. Divine power naman ang tawag dito ng mga priests. Marami itong nicknames at dahil nga isa itong consumable na resource sa loob ng bawat mage, ang mga bagong mages na di pa gaanong marunong mag-conserve ng mana power madalas nauubusan agad nito. Sobrang impressed si Miss Garcia Kim dito sa ating bida. Bukod pa doon ay nung tinanong niya kung anong pangalan niya, Lihan ang sinabi niya at hindi ang Wardenas family name. Ibig sabihin pro-equality itong ating bida. Naging favorite agad siya ni Miss Kim. Patingin nga ng kamay mo, sabi ni Miss Kim. Paghawak niya ng kamay ni Lee, para siyang na-transport sa isang vision ng sobrang daming tubig na umagos sa kanya. Para siyang nasa ilalim ng dagat. May problema po ba? Tanong ni Lee at nagising niya dito si Miss Kim. Wala naman. Resume class, sabi ni Miss Kim. Bulong ni Gainando kay Yoner. Iligtas natin si Lee. Baka kainin siya ng troll. Tanga ka ba? Sabi ni Yoner. Sinabihan ni Miss Kim si Lee na puntahan niya siya after school. Sinabi ng teacher sa students na normal lang sa simula na mabilis silang nauubusan ng magic power. Pero basta nagpa-practice sila, mag-grow pa ang capacity nila and magiging mas efficient sila sa paggamit nito. Special mention si Gainando, sabi ng guro. Di ka rin dapat masobrahan ng practice kasi baka ma-injure ka naman. And ni-reassure niya si Gainando na hindi daw talaga siya kumakain ng mga estudyante. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Lee si Miss Garcia Kim. May mali po ba akong nagawa? Tanong ni Lee.
Sabi ni Miss Kim, actually, nabanggit ka na sa akin ng headmaster natin. Nagulat si Lee, ano kaya sinabi ng Lich tungkol sa kanya? Huwag ka mag-alala, sabi ni Miss Kim. Mukhang baliw lang daw talaga yung headmaster nila pero deep inside mabait siya. Di ito alam ng mga students pero matalas ang pagtingin ng kanilang headmaster sa mga tao. At sinasabi niya sa mga professors niya ang mga bagay na nakikita niya sa mga estudyante. Para rin ito sa safety ng lahat. Tulad nitong Beastman, nag-warning siya sa kanila na mukhang matigas ulo nito at delik sa iba. At ito namang estudyante may mixed demon blood so dapat mag-ingat sila sa pagturo ng holy magic kapag kasama siya sa klase. Pero ito ang sinabi niya tungkol kay Li-han. May malaki siyang potential para sa isang malaking kabobohan. Naisip ni Miss Kim na mayroong kasabihan sa East na ang kabobohan ay katumbas rin ng wisdom. So ano kaya ang sabihin ng headmaster? Mataas ang expectations ni Miss Kim kay Li-han. Ba't niyo po ako pinapunta dito? Tanong ni Lee. Sabi ni Miss Kim, kaya kita pinapunta dito? Dahil marami kang mana. Napakamot ulo si Lee. Sa isip niya, ayun lang naman pala. Ba't pa ako pinatawag ni Miss Kim para lang sabihin sa akin yun? Total lumalaki naman to during training. Tinuloy ni Miss Kim ang sinasabi niya. At hindi lang basta-basta maraming mana. Sobrang dami mong mana to the point na hindi ko na malaman ang hangganan ng iyong magic capacity. Napaganon na lang si Lee sa narinig niya. Ang amount ng mana ng isang tao ay considered rin na isang talent para sa isang mage. Pag onti lang ang mana mo, ang dami mong kailangan pagdaan ng mahihirap na proseso para lang paramihin ito. Pero pag mayaman ka sa mana, pwede kang maging medyo carefree sa paggamit nito. Laking tuwa ni Lee sa nalaman niya. Sa isip niya, kung ganun, ibig sabihin easy life na lang siya. Pero sabi ni Miss Kim, ang malas mo naman, Lee. Ha? Ano po ibig sabihin ninyo, Miss Kim? Hindi po ba good news na sobrang dami kong mana? Sabi ni Miss Kim, usually oo. Mas maraming mana mas okay. Pero yung sayo kasi sobra-sobra na masyado. Example, itong tubig sa baso ko, madali lang kontrolin. Pero tingin mo pag buong tubig dagat ang kailangan mo kontrolin, madali lang ba yun? Na-realize ni Lee na tama ang sinabi ni Miss Kim dahil nga control ang pinaka-importanting matutunan lalo na sa simula. At ngayon, alam na niyang sobrang mahihirapan pala siya matutunan ito. Sinuotan siya ni Miss Kim ng isang bracelet. Isang bracelet daw yun na nag-a-absorb ng mana at sa ngayon makakatulong raw yun sa kanya. Thank you, Professor, sabi ni Lee. Sabi naman ni Miss Kim, hindi naman kita papatawagin kapag ganun lang kasimple yun, diba? Mukhang nakakabasa ata ng isip tong si Miss Kim Nag-advise si Miss Kim kay Lee na tingin niya mas mabuti kapag gagamit si Lee ng maraming iba't ibang magic skills para mas marami siyang makonsume na mana. Pwede siyang mag-practice mag-isa kung gusto niya since imposible naman na raw siyang maubusan. Sa isip-isip ni Lee, hindi naman ako naghahanap ng special treatment Mukhang mahihirapan ako sa sitwasyon na to. Kailangan ko lang siguro i-make sure na mataas grades ko. Tinanong ni Lee sina Yoner kung anong classes ba ang gusto nilang kunin. For sure gusto ko mag-alchemy, sabi ni Yoner. Tara, bakit hindi niyo ako samahan? Humiepal naman tong si Gainando. Sabi niya kay Yoner, bakit naman daw alchemy? Pang servants lang yung mga ganun. Sabi ni Yoner, Lee, tumabi ka nga muna dyan. Galit na galit si Yoner kay Gainando. Wag kang hihingi ng potion sa akin. Sigaw ni Yoner. At since may experience si Lee sa melee combat, very good punch daw ang ginawa ni Yoner. Approve. Okay lang ba yung ginawa mo, Yoner? Okay lang yun, basta magsasorry na lang ako sa kanya bukas. Nakasalubong nila sa hallway ang mga students na galing sa Black Turtle Dorm. Di naman daw nila sila pinapansin pero ang awkward lang daw talaga nila makatingin sa kanila. Dalawang tipo ng reaction lang daw usually meron ang mga commoners pag nakakamit ng nobles. Either natatakot sila or ayaw nila silang lapitan. O minsan nagpaparinig sila ng galit nila. Gusto sana ni Lee maging friendly sa kanila kaso baka daw kasi mag-backfire lang ito. Tumating na ang kanilang professor. Andito na ba ang lahat? Sabi niya. So sa school nila meron na silang lich. Check. Isang half troll. Check. At ngayon naman ay isang professor na dwarf. Ako si Urigolem Gumdar. Call me Professor Urigolem. Alam ko kung anong iniisip ninyo. Ang ganda naman ng school building na nandun. So anong ginagawa natin dito sa labas, sa field? Sumagot si Ardenheart. Para matutunan namin na pakiramdaman ang mana na nasa nature. Kasi importante iyon para sa isang alchemist. Walang imik ang profesor. Alam mo ba ang tamang sagot, Lee-han? Hindi ako sigurado Sumagot si Lee. Dahil dito tayo makakakuha ng maraming materials?
Ayun ang tamang sagot, sabi ni Professor Uregulem. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil may tama siya. Buti naman marunong ka gumamit ng utak, sabi ng dwarf. Sedos si Ardenheart, pikon. Sa isip-isip ni Lee, hindi nga ako gumamit ng utak dun eh. Common sense lang, naging tama pa nga. Naku, ayaw ko pa naman magkaroon ng karibal na kaklase. Nagsalita na ang prof. Makinig kayo. Kaya tayo nanditong lahat ay para maturuan ko kayo ng mga bagay na kailangan ninyo para sa alchemy. Alam ko ang iniisip ninyo na ang dalawang pinaka-importanting bagay ay talento at control. Pero ang tunay na importante dito ay ang pag-gather ng materials. Sinabi ni Professor Uregulem na ang pag-gather ng materials ang pinaka-importanting skill na dapat matutunan ng isang alchemist. Kumontra naman itong si Ardenheart. Professor, madali lang naman po makabili o magtanim ng sariling materyales. Ang hirap naman pong isipin na ito ang number 1 skill para sa mga alchemist. Napa-agree naman ang ilan sa mga kaklase niya na nakarinig. At ito naman ang reaksyon ni Professor Uregulem. Isa kang ironhead na walang kaalam-alam sa practical side ng pagiging mage. Hindi nyo ba alam na 10% lang ng lahat ng klase ng materials ang pwedeng maitanim? At hindi rin lahat ng materials na available sa market ay maayos gamitin. Maraming mga adventurers na nagbebenta ng materials pitas lang ng pitas kung saan-saan. Para maging isang tunay ka na successful na alchemist, kailangan mong matutong mag-gather ng sarili mong materials. Tama na ang pag-explain. Oras na para sa practical test. Bawat isa sa inyo, hanapin nyo ang material na ito. Sabi ni Yoner kay Lee, familiar ito sa kanya at isa raw itong Doko Herb. Kilala ang Einrogard sa pagiging isang school kung saan may cases na may namamatay na students dito. Dahil nga delikado ang magic by nature at di maiwasan magka-aksidente paminsan. Tapos sahayaan lang sila ng prof nila na magkalat sa gubat na to. Sabi ni Lee at ni Yoner, kulang sa safety kapag dalawa lang sila. Dapat daw at least man lang 3 sila. Baka meron pa silang kaklase na pwedeng isama. Ba't di natin tanungin ang princess? Sabi ni Lee. Lo, ang arte-arte nun eh. Paano tayo nun matutulungan? Ika ni Yoner. Madali lang naman siguro maghanap ng herbs, sabi ni Lee. Kaso mukhang meron ng ka-teammate si Ardenheart at yung iba pa niyang classmates. Wait, ano ito? May classmates nga pala tayong galing sa Black Turtle Dorm. Pero ba't parang ako lang ang iniiwasan nila? Isip ni Lee sa sarili niya. Di alam ni Lee pero sikat kasi ang princess at parang isang celebrity. Kilala siya sa pagiging mabait, matalino at magaling. Kaya kahit pa isa rin siyang Nobel, favorite siya ng lahat ng tao, mataas man o mababa ang status. In contrast sa isang prince na walang may kilala. Atcha! Inatching naman dito si Gainando. Nakaalis na ang lahat ng students na may teams at iilang Black Turtle students na lang ang natitira. Pero may nakita si Lee na isang mukhang compatible sa kanila ni Yoner. Ito, si Nelia, isang dark elf galing sa Shadow Patrol na located sa north part ng Empire. Magagaling na hunters at scouts ang grupo na galing sa Shadow Patrol. Sabi ni Nelia, mukhang madali lang naman ang task kahit na ngayon lang niya narinig ang Doko Herb. Dahil nga playground lang ng mga taga Shadow Patrol ang kagubatan at kabundukan. Nilapitan ni Lee si Nelia. Gusto raw nila makisabit. Sa isip ni Nelia, uy, isang babaeng Nobel at sino tong isa? Anong gusto niya sa akin? Gusto mo bang makipag-team up sa amin? Tanong ni Yoner. Anong pinaplano nyo? Ha? Sagot ni Nelia. Mukhang may hinanakit sa mga nobles itong si Nelia. Puro lang kasi bad experience meron siya sa mga nobles dati. Lagi silang minamaliit at tinatawag na mga unggoy. At kahit ano pang respeto at service ang ibigay nila sa nobles, di pa rin sila kontento. Sabi ni Lee, delikado raw pumunta sa gubat ng mag-isa at walang backup. Di ko kayo kailangan, sabi ni Nelia. Sa isip niya, baka gusto lang akong gawing bait ng mga to. Sabi naman ni Lee, bakit naman? Wala naman kaming balak maging baiter. Ayaw pa rin ni Nelia pero mapilit pa rin itong si Lee. Sabi ni Lee, mahirap na, di mo alam baka habang naghahanap ka bigla na lang may halimaw sa likod mo. Wala naman sigurong engot na iniisip kaya niyang gawin lahat mag-isa, diba? Mukhang naiirita na si Nelia kaya sige pumayag na siya. Sabi ko na nga ba matalino ka eh, sabi ni Lee kay Nelia. Hiyang-hiya naman tong si Yoner para sa kanya. Makikita natin na sobrang maliksi kumilos si Lilia sa gubat. Tinatalunan at kinakapitan lang niya ang mga branches ng mga puno. Bilib na bilib si Yoner. Ang galing naman! Paano mo nalaman na ganito siya kagaling, Lihan? Sabi ni Lee, halata raw niya sa muscles ni Nelia sa binti. Pati na rin sa mga kalo niya sa kamay na pinapakitang magaling siya sa pagpana. Magagaling na hunters lang ang merong ganon, sabi ni Lee. Napansin ni Nelia na parang may something na kakaiba kay Lee. Almost parang marunong siya magbasa ng isip sa kung paano siya ka-observant. Tas sabi bigla ni Lee,
Joke lang, nakita ko lang yung symbol ng Shadow Patrol sa bewang niya. Ay, nakikinig pala si Nelia sa atin. Hindi no? Dahan-dahan ka lang, Nelia. Sabayan mo ang pacing namin. Ayoko nga. Sabi naman ni Lee, si Honor lang naman sa atin ang may alam sa Doko Herb. Pag hinimatay siya sa bilis mo, ano gagawin mo? Walang masagot si Nelia. Sabi na lang niya, ikaw nga walang silbi eh. Ako yung guide niyo sa forest. Si Honor ang may alam sa herb. Tapos ikaw, wala, saling pusa. Well, technically, tama naman si Nelia at alam ni Lee na saling pusa lang talaga siya. Pero sinabi na lang niya, andito ako para protektahan kayong dalawa. Sabi naman ni Nelia, sabagay mukha ka nga namang knight based sa katawan mo. Pero ba't ka galing sa Blue Tower? Nilinaw naman ni Lee na hindi siya knight pero galing siya sa Wardenas family. Sobrang na-shock si Nelia sa nalaman niya. Ano kaya yun? Ano bang masama sa Wardenas? Grabe ang kaba na ipinakita ni Nelia. Tanong ni Lee kay Honor, ano bang meron sa pamilya namin? Normal lang naman kasi sa noble families ang mga chismis. Pero kasi matindi lang talaga ang chismis sa inyong mga Wardenas. At ito ang mga rumors tungkol sa Wardenas. Una sa lahat, ang patriarch daw nila ay isang dragon at dati ay may sinunog itong sobrang daming zombies nung sa nangyaring undead frenzy incident. Pangalawa, may contract ang pamilya nila sa ancient spirits na kapalit ng emosyon nila ay naging sobrang lalakas nilang mga mages. Pangatlo, wala raw awa ang mga Wardenas at nagawa pa ng isa sa kanila na sumira ng isang buong syudad nung nagkaroon ng isang riot. Sabi ni Lee, ang tindi nga naman talaga ng mga yun. Ginawa naman silang tunay na mga halimaw. Ang unfair naman. Dapat lang naman talagang ang mga Grand Mages ang mag-solve ng problem sa mga ganong disasters. Dahil dito napaisip-isip si Nelia na baka di naman totoo lahat ng chismis sa Wardenas kasi di naman mukhang emotionless itong si Lee. Tinuloy na nila ang paghahanap sa Doko Herb at mukhang may nakita itong si Nelia. Malalaking footprints at mukhang tinry nitong creature na ito na maging stealthy base sa babaw ng trucks. Nakaka-curious daw kung ano ito, sabi ni Nelia. Sabi ni Honor na kinakabahan. Nahiya si Nelia kasi mukhang siya lang naman daw ang interesado sa ganitong mga bagay. Pero nagulat siya kasi enthusiastic na nagtanong si Lee sa kanya tungkol doon. Interesado ka pa talaga dito? Tanong ni Nelia. Bakit naman hindi? Sabi ni Lee. Kinilig naman itong si Nelia. Wait, kinilig ba to o kinabahan? Kaya na ang kumilatis. Basta, kapag may nakita kang ganyan, mag-ingat ka na lang lagi. Malaki raw kasi yung footprints at wala pa silang idea kung anong monsters ang meron sa lugar nila. Since maraming mana ang Einrogard, katumbas doon ay marami ring monsters. Minsan daw may mga nakakatakot na monsters na gawa sa failed experiments. At minsan may mga nakakatakot na slimes na galing naman sa binasurang potions. Katakot naman, sabi ni Lee sa sarili niya. Sabi ni Nelia, kailangan na raw nilang sundan yung tracks para iwas ambush. Tinanong siya ni Lee kung pwede raw ba niyang matutunan mag-isa ang pagkilatis ng mga ganito. Sabi ni Nelia, mahirap daw yung gusto niya at susukuan rin niya agad to. Sabi naman ni Lee, baka pwede mo akong turuan. Promise, gagalingan ko. Napatigil si Nelia at sinabing, sige nga, subukan natin. Kinilig ako dito Moving on. Sinundan nila ang trucks at along the road, finally nakita na nila ang hinahanap nilang Doko Herb. Kaso dalawa lang ang nakita nila, tatlo sila so kailangan pa nila maghanap ng isa. Sabi ni Honor, hanap pa tayo sa ibang lugar, ubos na kasi dito Pero bakit ganito ang reaksyon ng dalawa? Eto na, nakita na nila ang source ng footprints. Isang giant wild boar. Bigla silang sinugod ng boar. Di raw normal ang boar na ito kasi kaya nitong makadetect ng mana. So kasing delikado nito ang isang monster. Biglang tumigil ang boar sa harap nila. Mukhang delikado raw ito, sabi ni Lee, kaya nilabas niya ang kanyang magic staff. Kaya nito magbago ng size based sa kung anong gusto at kailangan ng gagamit. Sa isip ni Nelia, o nga pala, galing siyang Wardenas family. Sila ang Grand Mage family ng Empire so malamang marami ng alam na magic si Lee bago pa siya pumasok dito sa school. Sabi ni Nelia kay Lee, kapag hindi ka sure sa gagawin mo, bitbitin mo si Honor at tumakbo kayo ng mabilis. Ako bahala dito sa monster. Di maipinta ang mukha ng dalawa sa sinabi ni Nelia. Sabi niya, ako lang naman ang may kaya na itong gagawin ko. Sabi ni Lee, sige, maraming salamat. Kapag nag-fail ako, ikaw na bahala. Anong magic kaya ang gagawin ni Lee?
Flashback muna tayo, noong 10 years old pa lang si Lee. Marami na siyang natutunan tungkol sa paggamit ng weapons alongside magic. Espada nga ang hari ng lahat ng weapons, pero kahit para sa isang swordsman, importante rin na matuto ng iba't ibang skills sa pag-control mabuti ng iba't ibang klase ng weapons. Kailangan ang lahat ng skills na ito para magawa ng isang mage na i-condense ang kanilang mana sa armas na gamit nila. Ang tawag sa mataas na level of power na ito ay aura. Pero ang hindi sinasabi ni Arlalong sa kanya ay oonti lang at pili lang ang mga taong may kayang makaabot ng level na ito. Pero kahit nung bata pa lang si Lee, sabi niya di naman daw niya kailangan maging ganong kagaling. Gusto lang daw niyang maging komportable sa isang office. Self-defense lang ang gusto niya kaya siya nag-aral ng espada. Sobrang proud ni Arlalong kay Lee dahil sobrang practical niyang bata. Kaya mas lalo niyang ginustong turuan si Lee at dalhin siya sa level ng aura. Back to the present, eto na si Lee. Sinaksak niya ang magic staff sa bibig ng boar. Nashock ang dalawa sa ginawa niya. Napatigil nito ang boar at bigla na lang itong bumagsak. Di makapaniwala ang dalawa na nagawa ni Lee iyon nang hindi man lang gumagamit ng magic. Di nila alam na nakapag-develop na kasi ang ating bida ng skill kung saan subconscious na niyang nagagamit ang kanyang mana para ma-fuse ito sa weapon niya. Di man ito yung peak level power ng aura, pero it's a good start at ang kanyang survival instincts ang dapat niyang pasalamatan dito. Chinekap nila ang boar at kinonfirm ni Nelia na patay na nga ito. Hinang-hina na ang mga buto ni Yoner sa nangyari at napapaisip na siyang i-drop ang klase. Tas ayan na naman, meron na namang silang narinig na isa pang boar na malapit sa kanila. Pagsilip nila, nakita nila na may boar rin nakaharap ang ibang classmates nila. Since 5 naman sila sa grupo, nagpasya ang 3 na panoorin muna sila. May isang nag-step up sa 5. Ito, si Ashan Dalcard. Mukhang kilala ni Yoner kung sino siya. Kung ang Wardenas family daw ay kilala sa pagiging makapangyarihan at nag-serve sa Emperor bilang advisors, ang Dalcard family naman ay kilala sa pagiging magagaling na problem solvers at nag-serve naman ang family nila sa Emperor bilang premier na in charge sa finances. Napansin ni Lee na mukhang marunong rin daw mag-spada itong si Ashan. Nagpakita naman ng confidence itong si Ashan. Sabi niya kayang-kaya raw niya ang boar at madali lang basahin ang moves nito. Sinugod siya ng boar at nakapagpari siya and nagawa niya itong hampasin. Pero mukhang nagalit lang lalo yung boar sa hampas niya at na-backkick lang siya nito. Kinabahan na yung mga kagrupo niya pero may sumunod na nag-step up, si Arden Heart. Ano kaya powers na gagamitin ng ating prinsesa? Patuloy lang na nanood yung 3. Kasama tayo na curious rin sa gagawin ng princess. Nag-focus ng matindi si Arden Heart at kinilatis niya ang bawat tiny details ng movement ng boar, kasama ang paghinga nito. At eto na, our princess is making her move. Then bang! May tumira ng apoy sa likod ng boar. Natumba agad ito and mukhang si Lihan pala ang may gawa. And nag-thank you pa nga siya sa tips na binigay ni Nelia sa pag-atake. Ay nako, anticlimactic. Gusto ko sana makita gagawin ni Arden Heart eh. Pero mukhang mabuti na rin na niligtas siya ni Lee sa kapahamakan. Kasi mukhang di pala talaga sigurado ang princess sa gagawin niya laban sa boar. Kaya nagpasalamat siya ng marami kay Lihan. May utang na loob na raw si Arden Heart sa kanya. Sakto, sabi ni Lee. Meron daw siyang favor na hihingin. Anong favor ba kailangan mo? Ika ng princess. Sabi naman ni Lee, di ba marami kang connections? Tulungan mo naman ako na makapasok sa mga classes na madadali lang makakuha ng matataas na grades. Nagulat naman si Arden Heart sa sinabi ni Lee. Di siya makapaniwala na may wardenas na naghahanap ng easy classes at ayaw ng challenge. Baka raw niloloko lang siya ni Lihan. Tas biglang may isang boses na sumagot. Ako alam ko kung ano ang mga easy classes dito. Sa akin ka dapat magtanong. Ang ominous daw ng boses, sabi ni Lee sa isip niya. And familiar daw yung nakakatakot na aura na yun. Parang nung college days niya tuwing may favors na hinihingi sa kanya yung mga prof niya. Lihan, ang easiest class sa Iron Regard ay ang alchemy class. Si Prof. Oregolem pala yun. Pinilit ni Lee na kumalma. Hindi naman na raw siya yung tulad ng dati na wala pang experience. Nagpakitang gila siya sa prof and sabi niya, passion and love daw ang hanap niya sa class na gusto niya. Natawa naman sa sinabi niya si Professor. At halatang naging favorite student na siya nito, na ikinainggit at ikinagalit naman ni na Arden Heart at ng iba. Dito na nagtatapos ang ating class for today, sabi ng prof. Hindi raw lahat ng students nagkaroon ng opportunity na maka-encounter ng boars. Tinanong naman ni Ashan Dalcard kung sinadya raw ba ito ng professor. Sagot niya, tingin niyo ba gusto ko lang na maghanap lang talaga kayo ng herbs kanina?
Ang tunay na lesson today ay dapat matutunan ninyo na maraming pwedeng mangyari sa paligid ninyo habang tuwing kayo'y nangangalap ng mga materials. At ang importante ay mailigtas ninyo ang inyong mga sarili sa iba't ibang kapahamakan kahit pa lumaban kayo ng mabuti o tumakbo lang kayo ng mabilis palayo sa panganib. Naiintindihan niyo ba, mga Hindi niyo po ba kailangan yung Doco Herbs na napitas namin? Tanong ng isang kabadong Yoner. Pinaghirapan po namin makahanap nito eh. Ha? Meron pala kayong nahanap niyan? Sagot naman ni Prof. Pasado na kayo. Kitang-kita ko na bagay kayong tatlo sa klase ko. Lalong-lalo ka na, Lihan. Walang magawa si Lihan kundi umuo na lang. Kinain niya yung kaba niya at sinagot niya yung guro na nakangiti. Pangarap ko ang alchemy, sir. Gagawin ko ang best ko. Napaisip naman si Professor Oregulem na dapat daw ang mga kabataan sa ganitong edad ay matitigas ang ulo at rebellious. Pero mukhang matured na mag-isip si Lihan. Sabi ng prof, since si Lihan daw ang nakagawang pumatay ng boar at makahanap ng Doco Herb, sa semester na ito, may special privilege siyang ibibigay kay Lee na makapasok at makagamit ng kanyang cabin sa forest anytime niya gusto. Kinabahan naman si Lee. Akala niya pagtatrabahuin siya ng prof niya at gagawin siyang tagalinis ng cabin. Nilinaw naman ng prof sa kanya. Ang ibig sabihin ko ay ito. Ano ba ang pinakagustong bagay ng mga bagong student sa academy? Hindi ba pagkain? Marahil di ka pa excited ngayon, pero marirealize mo rin soon ang halaga nito. Mahirap pag-survive sa pagkain na binibigay lang sa inyo dito, lalo na't puro nobles pa naman kayo. Pero sa loob ng aking cabin, punong-puno ng iba't ibang fresh ingredients, pati na rin mga spices and vegetables na ako mismo pumitas galing sa gubat. Na-realize ni Lee na para pala itong unlimited access sa isang buffet. The best talaga ang alchemy, si Ika ni Lee. Tuwang-tuwa naman si Prof. Oregulem sa kanya. Nag-usap-usap na ang mga students. Sabi ng iba, grabe daw yung prof nila na nagpalabas ng boar. Munti ka na raw sila mamatay. Ayaw na raw nila bumalik sa klase niya. Sa isip-isip ni Lee, akala raw niya di siya matutuwa sa alchemy class. Pero ngayong may access na siya sa isang cabin, ilog at fresh pork, oras na raw para maganda ng maraming pangbaon ng pagkain. Ngayon may bago siyang problema. Marunong naman daw siyang mag-butcher ng baboy pero di siya sure kung kaya niya gawin mag-isa nang wala si Arlong. Sobrang kabadong nagsabi si owner na tutulungan daw niya si Lihan, kapalit ng ilang pirasong karne ng baboy. Tinanong naman sila ni Nilia, kaya niyo ba talagang mga nobles na mag-butcher ng baboy, Ramo? Sabi naman ni Giga Chad Lee, Nilia, gusto mo rin bang makakain ng pork? So ayun, tinulungan sila ni Nilia. Siyempre alam naman natin na isa siyang expert hunter na galing sa Shadow Patrol. Si Honor naman galing sa pamilya ng mga eksperto sa materials. So mukhang maayos ang partnership nila para sa trabahong gagawin nila. Binigyan sila ng professor ng mga gamit na kailangan nila at sinimulan na nila ang pagkatay. Na-impress si Nilia sa dalawa nating nobles. Hindi niya inasahan na may mga nobles na marunong gumawa ng ganitong klaseng trabaho. Alam nga rin nilang hindi dapat itapon ang intestines kasi pwede itong gamitin panggawa ng longganisa. Ang goal ni Lihan ay makayanang makapag-preserve ng pagkain sa pangmatagalan. Dahil daw di pa niya sure kung anong klaseng paghihirap ang pwede nilang harapin sa next few weeks. Marunong rin pala siyang mag-smoke ng meat. Na-impress naman dito si Prof. Pangatlong araw pa lang nila sa academy at ang dami na raw na na-achieve nitong si Lee. Magaling! Gutom rin po ba kayo, sir? Tanong ni Lee. Medyo, sagot ni Prof. Tinuloy nila ang pag-prepare sa mga pagkain at niregaluhan pa sila ni Prof. Oregulem ng tinapay, butter at jam. Ang sarap. Sarap naman ang kinakain nila. In-enjoy nila ng sobra ang masarap na kainan at pagsasama sa isang mapayapang picnic. Matapos namumblema naman sila sa sobrang dami ng extra nilang pagkain. Busog na sila at marami na silang na-preserve na pambaon. Sabi ni Nilia, ba't di na lang daw nila i-share sa mga taga Black Turtle Tower ang mga sobrang pagkain? Nagtinginan yung dalawa. Oo nga, magandang idea yun. Ibenta na lang natin sa kanila. Na-stun naman itong si Nilia sa sinabi nila. Ba't raw ba ang weird nitong dalawang nobles na to? Dapat sobrang yaman na nila pero bakit pati ba naman pagkain na pwedeng ibigay na lang naisipan nilang ibenta? Di pa kasi alam ni Nilia, una sa lahat, si Lee. Gusto talaga makaipon ng maraming pera para safe ang future niya. Si Honor naman gusto rin makapag-ipon ng pera para pang-invest sa balak niyang itayong workshop. Tinanong sila ni Nilia kung balak raw ba talaga nila ibenta yun. Oo naman, sabi ng dalawa. Niyaya pa nga nila si Nilia na sumali sa pagbenta.
Sabi ni Nelia, ireregalo na lang raw niya yung party niya sa friends niya. Sinabihan naman siya ng dalawa na hindi raw magandang investment ang kaibigan na maglalaho rin sa future. Natutuwa naman tong prof natin na pinapanood pala sila. Sabi niya ang passionate daw nitong tatlong tolonggis na estudyante niya. Nilook forward niya ang future nila, pero mukhang kailangan na raw niyang maghanda sa maraming sakit sa ulo na dadalhin ng tatlo sa buhay niya. Ito ang Vainglorious Blue Dragon's Tower, kung saan nakadorm ang mga nobles and elites. Nakatayo ito sa gubat, malayo sa main school building. Kaya palaging sariwa ang hangin at presko ang pakiramdam ng students dito kada umaga. Pero ngayong umaga, may kakaibang naaamoy ang mga students. Merong sinisir na steak, sina Yoner at Lee. Mukhang mamamatay sa inggit itong mga estudyanteng nobles na to. Pero sabi ng dalawa, nilutuan raw nila silang lahat. Laking tuwa nila nang marinig iyon. Kaso nga lang, 2 silver coins per person daw ang presyo nito, sabi ni Lee. Sarap na sarap ang ating classmates at mangiyak-ngiyak pa. Ang tagal na raw nilang hindi nakakakain ng masarap since pumasok sila sa school. Chineer pa nila ang pangalan ng Wardenas at Maykin sa sobrang tuwa. Successful daw ang business, sabi ni Lee. Naging mabenta raw sila kahit pa na 3 times na mas mahal ang siningil nila sa kanila. Ang sama ng ngiti ng dalawa. Mukha nga naman kasing pwedeng magdire-diretso ang pagkita nila ng pera araw-araw dahil wala namang nabibilhan ng karne para sa mga freshmen. At eto na nga, nagbabalik eksena na si Guy Nando. Nagising siyang gutom na gutom at nangangayayat na. Laking gulat ni Guy Nando nang makita ang mga nakahandang steaks. Inalok siya ni Lee at sobrang excited na niyang kumain. Kaso, pinigilan siya ni Lee. Bayad muna, sabi niya, kahit 1 silver coin lang daw. Abay, nabigyan pa nga ang kaibigan natin ng 50% discount. Kaso nga lang, wala raw perang bitbit ngayon si Guy Nando ni piso. Okay lang naman daw, sabi ni Lee. May iba pa raw na paraan ng pagbayad. Through credit. Kailangan lang daw niyang pumirma dito. Tapos ay hindi makapagsalita si Guy Nando at hirap ring pumirma sa sobrang hinig. Napakabait daw ni Lee sa kanya. Masaya raw siya na magkaroon ng isang tunay na kaibigan tulad niya. At mukhang masaya rin ang ating dynamic duo sa success nila ngayong umaga. Kawawa naman to si Guy Nando, na-scam pa nga. Ngayon simula na ang oras ng klase at pumasok na ang ating mga classmates. Magic Basics na naman ang first class nila ngayong umaga at nagre-reklamo na ang ilan sa mga nobles natin. Ika nila ay masyado nang magagaling silang mga nobles para mag-aral pa ng Magic Basics. Di naman makapaniwala si Lee na seryoso sila sa mga sinabi nila. At eto na naman, dumating na ang malakas na green aura ng ating headmaster. Siya rin daw ang kanilang personality education professor. Sabi niya, "Tingnan mo nga naman tong mga mokong na to. Abay, mukhang nakakain kayo ng masarap ngayon na. Isipin mo nga naman, 1 buwan kayong inabot bago kayo nakakuha ng sarili niyong pagkain?" Nagreklamo ang isang estudyante. Bakit daw ang higpit niya masyado? Pero bago siya makapagreklamo ng diretso, biglang may green na magic na sumakal sa kanya. Sabi ng headmaster, masaya raw siya na sa wakas, nag-gets na nila kung paano makakuha ng sariling pagkain. Kada taon na lang daw, paulit-ulit na ang mga nobles na freshman ang laging nahuhuli at mabagal matuto sa lahat ng first years. Black Turtles ang laging nauuna, sunod ang White Tigers, pangatlo ang Phoenix, at lagi namang huli ang Blue Dragon Nobles. Paano nga naman, di kasi sila sanay na nahihirapan sa buhay. Na-impress pa nga ang ating headmaster dahil mabilis silang naka-abanse ngayon compared sa usual. Although, alam din niya na nangyari lang yon dahil sa iisang tao. Nagka-eye contact si Lee with the headmaster kaya agad siyang umiwas ng tingin. Kakaiba raw talaga si Lee at tama raw siya dahil ang mga wardenas daw ay mga matitigas ang ulo na klase ng mages. Pero si Leehan ay flexible na klase ng tao. Ang trait na pagiging flexible pa naman ay napaka-importante para sa isang mage. Kaya nga raw niya laging binibigyan ng problema at saka mga paghihirap yung mga students ng academy. Nagtanong uli ang makulit nating kaklase. Ano daw ba ang purpose ng klase nila? Binalik ng prof natin ang tanong sa kanya.
pero hindi raw niya alam ang sagot. Ang sabi ng headmaster, dahil daw sa kanya sinisisi ng emperor ang mga katarantaduhan at mga pagkakamali ng mga mages ng empire na graduate ng Einrogard. Maraming beses na raw siyang nasisi ng emperor kaya raw niya ginawa ang class na ito para pag may mali na namang nagawa ang mga graduates ng Einrogard, di na raw siya masisisi dahil naturuan naman niya ang lahat ng mabuting asal. Naiintindihan nyo ba? Sigaw ng prof. Opo, sabi ng student nating makulit. Sabi ng prof, una daw sa lahat ng mages ay unpredictable at pare-parehas lang silang lahat. Walang unique sa kanila kaya wag silang umasta na iba sila. Pina-read aloud ng headmaster sa mga estudyante ang page 1 ng textbook. Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Louder! Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Isa pa! Habang paulit-ulit na pinabibigkas ito ng headmaster sa kanila, nagduda ang ating bida kung effective ba talaga ang ganitong style ng pagtuturo ng prof nila. Sabi ng Lich, sana daw naiintindihan nilang mga students ang mga tinuro niya sa klase at sana'y makapag-develop din sila ng mabuting puso. Pero bago raw sila mag-dismiss, kailangan niya ng 2 volunteers. Umiwas ng tingin ang mga estudyante. Siyempre, ganoon na rin naman tayo sa klase kapag naghahanap ang teacher natin ng mauutusan. Sa isip ni Lee, delix silang lahat kapag walang mag-volunteer. At sakto na yun din ang sinabi ng Lich. Pag wala raw mag-step up sa kanila, lahat sila mapaparusahan. So ayun na nga at nag-volunteer na ang ating bida. Iniisip niya na malamang sa malamang ay meron ding benefit na matatanggap ang sino mang mag-volunteer. Oh, sabi ng Lich. Sige, bida-bida ka. Nagulat naman si Lee dito pero nilunok niya ang takot at sinabing, "It's an honor po para sa akin na matulungan ang isang guro na aking nirerespeto ng husto." With a smile pa ngang binanggit iyon ni Lee. Sabi ng Lich sa sarili niya, ayaw na ayaw niyang nakakarinig ng mga pinagsasabi ng mga sip-sip. Pero goods lang si Lee dahil importante rin ang pagiging proactive na student. At nararamdaman naman ni Lee na mukhang alam naman ng Lich ang totoo. Nagsalita naman itong si Gainando. "Baliw ka ba, Lihan? Di mo alam kung anong pwedeng gawin ng Lich sa'yo?" May isang classmate naman sa kanila na pinakalma si Gainando. "Chill ka lang, bro. Hindi baliw ang mga wardenas at alam niya ang ginagawa niya. Sinacrifice niya ang sarili niya para sa ating lahat." Na-inspire si Gainando sa nalaman niya at na-realize niya na may nararamdaman siyang heroism. Gusto rin niyang tularan si Lee at lunukin ang takot niya para mag-volunteer. Gusto niyang tumayo at sumigaw pero nanlalambot pa rin ang mga tuhod niya. Pero may naunang nakapag-volunteer sa kanya, bagal niya kasi. Ito si Ashan Dalcard. Mukhang medyo natawa ang professor nung nag-volunteer ang isang miyembro ng Dalcard family dahil mahusay raw sila sa mga dokumento at mayabang na nag-agree naman etong si Ashan. Naalala ni Lee kung sino siya. Siya yung nasipa ng wild boar nung alchemy class nila at mukhang nakapag-aral din ng espada. Iniisip ni Lee kung parehas rin kaya sila ng goal sa buhay sa school. Kuminang ang salamin ni Ashan paghawak niya dito at sinabi niya kay Lee na ginagawa daw niya ito bilang pasasalamat sa tulong ni Lee sa kanya last time. Sabi naman ni Lee di naman daw niya kailangan gawin yun. Sagot ni Ashan, malinaw raw palagi ang mga calculations ng Dalcard family. Sa isip-isip ni Lee, anong connect? Biglang lumitaw sa gitna nila ang Lich Professor at sinabing, "Masaya ako na on good terms kayong 2 volunteers ko pero meron na tayong kailangan gawin ngayon din. Gusto kong kopyahin ninyo ang lahat ng student safety rules at tapusin nyo ito lahat bago ang susunod na klase." Grabe, kitang-kita ang pagsisisi ni Lee at Ashan sa mga mukha nila. Kinahaponan bago magdilim, galit na nagsusulat si Ashan habang sinusumpa niya ang prof nila. Bakit daw ba kailangan pa silang magsulat ng sobrang dami? Kayang-kaya naman daw ng prof nilang gumawa ng maraming kopya na sobrang bilis lang gamit ang magic. Nag-alala naman si Lee na katabi niya nagsusulat. Mukha raw siyang hihimatayin sa galit. Sa isip ni Lee, alam na raw niya kung ba't ito pinapagawa ng prof nila sa kanila. Hinihintay ng Lich na gumamit na lang sila ng magic kapag di nila kayang tiisin. Kaso nga lang wala pa nga sila sa kalingkingan ng pagkontrol ng simpleng magic tulad ng Illuminate. So mas lalong imposible na magawa pa nilang makapag-magic ng copies. Kaso kung meron naman daw sanang kahit konting konsensya ang prof nila, magbibigay naman daw dapat siya ng konting hint o clue kung ano dapat nilang gawin. Napansin ni Ashan na mukhang malalim ang isip ni Lee, kaya tinanong niya siya kung may masama ba siyang balak.
Sabi ni Lee, naghahanap lang siya ng clues o mga bagay sa classroom nila na baka may iniwan ang prof nila para mapadali ang task. Okay lang ba yun? Di ba tayo mayayari lalo? Tanong ni Ashan. Sabi naman ni Lee na wala namang nagsabing sa kanilang bawal yun at nasa loob naman raw sila ng mismong lecture hall ng headmaster. Napaisip si Ashan sa sinabi ni Lee. Magaling. Okay lang naman sigurong magnakaw o mandaya paminsan-minsan, sabi niya. Naghanap silang dalawa sa classroom ng kahit anong bagay na pwedeng makatulong sa kanila. Pero wala silang mahanap ng una. Until nakakita si Lee ng isang misteryosong drawer. Mukhang may green na magic dito na galing sa lich. Tinawag niya si Ashan para tingnan nila ito. Naghanda ang dalawa at tinanong ang isa't isa kung sigurado na ba sila sa gagawin nila. Pagbukas nila, may lumabas na lich. Napansin ni Lee na isa lamang itong illusion magic projection na nilagay ng prof nila. Nagsalita ito at sinabi sa kanila na mabuti raw at naisipan nilang hindi ituloy ang walang kwentang task na pagsusulat gamit ang kamay, ballpen at papel. The earlier silang tumigil at naghanap ng clue, the better. Mga tanga lang daw ang nagpapatuloy magsulat gamit ang kamay. Naiirita naman ang dalawa sa pag-iinsulto nito. Sabi ng image projection, nandito raw sa loob ng drawer ang tutorial ng First Circle Magic Basic Control. Kailangan daw nila itong matutunan as fast as possible. And poof, nawala na yung nagsasalita. Nanginginig si Ashan sa sobrang galit. Bakit naman daw ganun kakagupit ang prof nila? Palagi na lang silang pinaglalaroan. Anong klaseng pagtuturo iyon? Papang-abuso. Sabi ni Ashan kay Lee, "Tara Lee, samahan mo ako. Dalawa tayong mag-file ng complaint para ireklamo ang headmaster sa taas." Pero bago pa matapos magsalita si Ashan, na-realize niya na hindi naman pala siya pinakikinggan ni Lee at nagsimula na pala siyang mag-aral. "Traitor ka," sabi niya kay Lee. Sabi naman ni Lee sa kanya, kailangan lang nilang tanggapin ang teaching style ng headmaster nila kasi kahit baliw yung lich, makapangyarihan pa rin siya and mataas ang koneksyon. Hindi sila makakapalag dito. Napaisip-isip rin naman dun si Ashan. Siya ang batas ng Einherjar at wala silang magagawa. Kaya nagsimula na silang mag-aral ng basic control. Ang tatlong bagay na pinaka-importante sa basic control ay ang will, incantation, at movements. Para sa spell na ito, ang incantation nila ay galaw o control. Nahirapan ang dalawa sa pag-practice. Kahit feather, hindi nila mapagalaw. Naubusan na nga ng mana si Ashan, kaya pinagpahinga muna siya ni Lee. Sabi ni Lee, mahirap raw talaga ang magic at pag-control ng mana, lalo na't iba-iba ang galaw ng bawat mana at kung para saan ito gagamitin. Katulad daw ito ng pagbalanse ng maraming kung ano-ano, tulad ng ginagawa ng mga nasa circus na naka-unicycle na, tas may mga binabalance pa na hawak sa sticks. Pero determinado si Lee at pinilit niyang mag-focus. Nag-isip siya ng malalim. Sabi niya sa sarili niya, dapat niyang isipin na parang last chance na niya ito. Inalala niya ang kanyang state of mind kung gaano siya naging sobrang productive, ang sobrang bilis sa mga oras na nagka-cramming siya. Mga last minute homework, mga last minute na papers na deadline na, yun yung mga ganong college feels. Magaan ang kanyang ulo at malinaw ang pag-iisip niya. Nakapag-focus na siya ng maigi at muli niya sinubukan mag-gather ng mana. Pagsabi niya ng galaw, nanginig yung feather at nagawa rin niyang palutangin ito. At dito nagtatapos ang ating video. Ano sa tingin ninyo? Matutulungan ba talaga sila ng magic ng paggalaw ng feather? Nakarelate din ba kayo sa cramming sessions bilang estudyante? Sabihin nyo lang sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa susunod na mga videos. Ako nga pala si Oni-chan Enghan. See you next time guys!